Tila naputulan si Conrad ng dila nang sabihin iyon sa kanya ni Miraya. Tila sinampal siya nito. Muli ay naisahan siya ni Miraya. Nahirapan siyang hanapin ang tamang mga salita na maaaring isagot pabalik sa sinabi nito. Sa huli, ay naihatid na lamang niya ito ng tanaw habang nagmamadaling nagmarcha papalayo sa kanya. Ang inaakala niyang maamong kuting ay may itinatago din palang tapang. Nakakatatlo na sa kanya ang babaeng yon. Inisanlagok naman ni Conrad ang natitirang laman ng lata. Napaubos siya nang halos mabilaukan. Dama niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagngingit-ngit ang kalooban niya. Wala pang babaeng nakagawa niyon sa kanya. Na basta-basta lamang babarahin siya ng ganito. Bullshit! Hindi na mabilang ang mga pagmumurang umaalingaw-ngaw sa bibig niya. Tinanggal niya ang pagkakabotones ng polo. Ang init bigla ng pakiramdam niya. Gumapang iyon patungo sa kanyang sentido. Nakakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo. At isinisisi niya iyon kay Miraya. Mahinhin sa unang tingin. Pero parang lamok na nangangagat. Pumasok siya sa silid. Padarag niyang hinubad ang kasuotan. At basta na lamang initso sa kulay itim na couch. At hubad na naglakad patungo sa banyo. Sana lang magagawang palisin nang dumadaloy na tubig mula sa shower ang inis na nararamdaman niya. Ang yamot niya kay Miraya ay nadala niya hanggang sa opisina kinabukasan. Mangkukulam yata sa lugar nito ang pamilya ng babaeng pinakasalan niya. Bigla-bigla na lang kasing sumusulpot sa utak niya ang imahe nito. Na naman, ilang beses na naman siyang napamura. Sir? Para siyang binatukan ng malakas nang marinig ang boses ng sekretarya niyang si Rika. Masyado palang napalakas ang boses niya. Natuklasan niyang lahat ng mga tauhan sa loob ng conference room ay sa kanya nakatitig. Nagmumukha itong takot na baka may ikinagagalit siya sa anumang sinabi nito. Mariin niyang nahawakan ang armrest ng kinauupuan na para bang dadaloy doon ang inis niya at tuluyan ang mawawala sa sistema. Sa kanya pa simpleng inayos ang kurbata. You may go on. That woman. Naninilimbay sa kanyang isipan. Ang hindi niya maintindihan. Wala namang ginagawa si Miraya pero naiinis siya. Buwisit talaga. Sumandal siya sa upuan. Itinutok ang paningin sa monitor. Kung saan nagpi-play ang projected income. Kung sakaling papasukin ang business venture na binabalak. But in all honesty, wala roon ang matino niyang kamalayan. Lumipas pa ang mga araw na walang pagbabago sa pakikitungo nila ni Miraya sa isa't isa. She was still aloof, while he was indifferent. Minsan silang nagkasalubong nang hindi nagpapansinan at mas lalong hindi nakakatulong dahil wala nga ngayon si Olga. Kahit papaano ay may mapagbabalingan sana siya. Ang mangyayari tuloy ay lagi siyang laman sa bar kasama ng mga kaibigan. Your wife? Kailan mo ipapakilala sa amin? Malapit na. Ang laging sagot niya kapag inuungkat ni na Jason ang tungkol kay Miraya. Wala siyang balak sa totoo lang. Hindi niya rin sigurado kung kaya niyang pakisamahan si Miraya, ang mga kaibigan niya. So, annulment? Ihahain ko na ba? Napahinto siya sa pagtungga sa beer nang marinig ang tanong ng kaibigan niyang si Jason. Paminsan-minsan na nga lang sila magsama
Kagaguhan pa ang sinasabi nito. Ito lang ang kilala niyang abogado na ubo ng gago. Para itong gagala sa club. Kahit sa mga regular na araw, napapasok ito sa firm ng pamilya nito. Huwag mo akong dinidemonyo ha. Baka gusto mong atakihin ang lolo ko. Sa lahat ng ito, ang lolo Alvaro lang naman niya ang inaalala niya. But an annulment was honestly tempting. So obviously, hindi mo gusto ang babae. Pagagsiyang natawa sa sinabi nito. Nagkibit balikat ang katabi. You won't be out every single night kung talagang malalim ang dahilan ng pagsasama ninyo ng asawa mo. May punto naman si Jason. Besides, ikaw at si Olga ay nagkikita pa rin. Ibig sabihin dahil nagkikita kayo, ay may ginagawa kayong kababalaghan. Kasalanan sa likuran ng asawa mo. Marami ang nagsasabi na close sila ni Jason. At kaibigan niya itong matalik. Pero may mga bagay na hindi niya ipinagtatapat dito. Nagkakaroon pa rin siya ng reservation sa sarili niya. Nagtitira pa rin siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. A long time ago, buo siya nagtiwala sa isang tao. Pero nagbago ang lahat ng iyon. Heto na naman ang pag-iinit ng kanyang dibdib. Oh, nawawala ka na sa sarili mo. Para siya nagising sa ginawang pagpitik ni Jason ng mga daliri sa tapat ng kanyang mukha. Napilitan siyang ngumiti rito. Uuwi na ako. Wika niya rito. Umuwi siya sa napakatahimik na unit niya. Nitong mga huling araw, lagi siya nakakaramdam ng pagkabagot. Tila may hinahanap siya na nahihirapan siyang tukuyin. Siguro dahil salat siya nitong mga nakaraan sa mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Olga. Tapos na siya sa kabanatang kung kani-kanino lang pumapatol. Gusto niya, mananatili lamang siya kay Olga. Gusto niya, si Olga lamang ang aangkinin niya. Sinadya niyang ilapag na malakas ang cellphone at keycard sa table nang magkaingay naman sa paligid. Burr again ha, Conrad? Bubuksan na sana niya ang ref nang mapansin ang note na nakapaskil doon. Kinuha niya iyon at binasa. Hindi na kita tinawagan. Ninakaw ko na lang ang asawa mo. Alam mo naman, kailangan din na alagaan ang asawa mo. Take her, anak. Nakikita na niya ang saya ng mami niya. Tila ba ito nakatagpo ng isang laruan sa katauhan ni Miraya. Pandagdag kay Kali, pampuno sa pagkasabik nito sa isang anak na babae. Mas mabuti pa nga. Matulog ka na lang, Conrad. Para siyang gagong kinakausap ang sarili. Hindi naman matindi ang tama ng nainom niya para mag-hallucinate siya. Pero ang gagong mga paa niya, yun yata ang tinamaan. Natuklasan na lang niyang ipinihit niya ang door sa silid nito ni Miraya at nakatitig lang sa maayos na higaan. Iniisip niya kung saan parte ba ng kama natutulog ito. Nauulol ka na, Conrad. Pambabara niya sa sarili sabay hila, pasara ng seradora. Kinabukasan ang pinakahihintay na event sa kumpanya nila, ang anniversary ng itinayong kabuhayan ng great-grandfather niya. Half day lang ang pasok sa lahat ng sangay ng mga Lagdameo and Sons Corporation. Dahil sa malaking pangalan ng korporasyon, ang mga ganitong pagtitipon ay laging dinadaluhan ng mga malalaking pangalan sa larangan ng negosyo. Karamihan rito ay politician at celebrity. Nakakalula ang ranya ng selebrasyon. Elegante at klase ang dating ng buong venue. Olga deserved a pat on her shoulder
for doing such a fantastic job. Kahit nasa Hong Kong ito ay nagagawa nitong pakilusin ang mga tauhan. Para ano pa at naging premyadong event organizer. And she's a professional of that. Tumawag ito kahapon na nakauwi na ito para sa finishing touch ng venue. Hindi nga lang sila nabigyan ng pagkakataon na magkita. Hinahanap kaagad ito ng kanyang mga mata. Nasa may kalayuan ito. Kausap ang isa sa mga staff. Napangiti siya. Humahangang hinagod niya ng kabuuan ang nakatalikod na babae. She was glamorous on angles. Nakatunayan, napapalingon dito ang ilang kalalakihan. Naramdaman marahil ng dalaga ang paninitig niya, kaya napalingon ito. Kaagad na sumilay ang manipis na ngiti sa mga labi nito. Her eyes sparkle. I miss you. Nilikha ng pangungusap ng bibig nito na tinanguan niya lang. Dahil may asawa na siyang tao at nasa public sila. Ayaw niyang mapuna ng pamilya o malalagay sa iskandalo si Olga. Yun ang kahuli-hulihang gusto niyang gawin rito. Kaya nga, discreet ang relasyon nilang dalawa ni Olga. Wala namang magdududa dahil matagal na sila magkaibigan. Sa mga mata ng tao, walang mahahalatang anuman sa kanila. Pero sa likod ng saradong pintuan, doon nila na ilalabas ang init ng mga katawan. Kuya, kaninang-kanina pa kitang gustong kausapin. Kaso, kung sino-sino ang mga kausap mo. Lumawak naman ang ngiti niya pagkakita niya kay Kalex. Kapag nasa tabi niya ito, at si Kali, pakiramdam niya ang tanda na niya. Finally, lumabas ka sa lungga mo. Ang tinutukoy niya mula sa hasyenda. Niyakap niya ang pinsan. Tunay na namiss niya ito. Kadarating ninyo lang ba? Yeah, kay lolo na kami dumiretso. Sa totoo lang, kuya, kanina pa dapat kami. Kaya lang alam mo naman si Kali, ang daming concern sa sarili. Akala yata, promenade ang pupuntahan. Angel naman ni Kalex sa kakambal. Excuse me, nagmamarites na naman kayo no? Lumapit naman sa kanila si Kali at nagsimula na naman magbangayan ang mga ito. Nakalimutan yata na sa public event sila. Si Tito Lauro, kasama niyo ba? Naitanong niya maya-maya rito. Ayun no? Nguso naman ni Kali sa isang direksyon. Still gorgeous at his age. Napapalingon pa rin ang ibang kababaihan dito. Is she a business associate? Natawa siya sa tanong naman ni Kali. Nagsiselos pa rin ito na baka magpakasal muli ang kanyang ama. Laging nakabantay pa rin itong si Kali sa kanyang ama. Hindi kasi maiiwasang may mga kababaihan na nagpapapansin pa rin dito. Yung babaeng kausap ng papa mo ay masaya na siya sa buhay may asawa. Sa hasyenda na nanatili ang pamilya ng Tito Lauro niya, pero hinahanap-hanap ito ng mga tao. He was quite forced in the family business. Kapag nakikita niya ang Tito Lauro niya, he often asked himself kung paano nito nagawang iwanan ang posisyon noon at pakawalan ang pangarap para kay Tita Ilis niya. Speaking of kasal kuya, nakilala ko na si Ate Miraya. Oh my gosh, she is so sweet and kind. Isa na naman naguyod ni Miraya. Lumalabas lang ang pangil ni Miraya sa kanya. It's about few minutes na. The program is about to begin. Isa-isa nilang tinungo ang mga assigned seats nang marinig ang anunsyo ng event host. Nakalaan ang pinakagitnang mesa para sa kanilang pamilya. Bakante pa ang 4 na upuan. Para kay Tito Lauro niya ang isa. Ang isa ay para sa Lolo Alvaro niya. Sana, but unfortunately, mas pinili nitong lumiban muna sa okasyon. 2 pa ay para sa ina. Ang isa ay para kay Miraya, sa mismong tabi niya. Tito, where's mom? Kaagad niyang tanong sa kakalapit pa lamang na tiyuhin.
Wala pa ba? Kinabahan siya. Ang lolo kaagad ang iniisip niya. Naghanap siya ng hindi gaanong mataong lugar kung saan makakausap niya ang ina. Sa labi ng hotel siya humantong. Ma'am, sagutin mo. Pabalik-balik na naglalakad siya. Nakasuksok ang kaliwang palad sa slacks. Ang isa ay nakahawak sa phone. Sa malas, walang sumagot. Nagre-ring lang ang phone ng nanay niya. Sa pangalawang pagdial niya, ay tinanggap na ang tawag. Malamyos na musika, kaagad ang naririnig niya sa background. Nasa kotse marahil ang ina, at kasalukuyang nagbabiyahe papunta sa hotel. Hello? Bahagya siya natigilan. Ibang tempre ang boses sa kabilang linya. His mother was authoritative. The one on the other end was sweet at may bahid ng lambing. Kahit pa mababa lang ang tono nito. Para lang noon, nakaboses ito ng tita Ilis niya na kinagigiliwan niyang pakinggan kapag binabasahan siya nito ng bedtime stories. Ma'am Liana, wala naman pong sumasagot. Akin na iha. Saka lang niya na-realize na it was Miraya. Mabibilang lang naman sa daliri ang mga pagkakataon na nag-uusap sila ng babae. Conrad, are you still there? Yes, ma'am. Tumikim siya at pinatatag ang boses. Bakit ba bigla siyang nag-struggle? Tila nahahalina siya sa boses ni Miraya. Kagaguhan. Pinilit niyang bumalik. Magsisimula na ang party. Nasaan ka na ba? Is Lolo okay? Everything's fine. May kailangan lang akong asikasuhin. Pero may isa yatang hindi talaga okay. Alam mo ba kung sino? Sino? Kunot ang noong tanong naman niya rito. Itong asawa mo, parang matatain na raw siya. Sabi ko nga, walang dahilan para kabahan siya. She looks fine. She's pretty in well avocado dress. Conrad, ewan ko lang kung hindi lumuwa ang mga mata mo. He doubted. Gusto niya matawa sa sinabi na excited na ina. O sige na Conrad, papunta na kami dyan. Well avocado dress? Hindi mapigilang bumangon ang hangarin na makita nga ang ipinagmamalaki ng nanay niya. Kung paano nito nabihisan si Miraya. Bilang mahiyaing si Miraya, nag-transform bilang. Makikita niya mamaya kung totoo man. Sa wakas, nakita rin kita nag-iisa. Pagpihit niya si Olga kaagad ang nakikita niyang nakatayo sa kanyang harapan. Sa malapitan ay mas nakikita niya ang napakagandang ayos ni Olga. Sa kulay ng damit nito ay mas lumilitaw ang kaputian. Kung kanina ay may overcoat pa itong suot, ngayon naman ay wala na. Bago nakahuma ay nahila na siya nito, papasok sa malapit na restroom. Kalalapat palang pagsara ng pintuan, na pinasukan ay kaagad na nilang inangkin ang mga labi ng isa't isa. Olga, pwede ba natin gawin to mamaya? No. Wika naman ito. Hindi na natin ito magagawa, Conrad. Nandiyan ang buong pamilya mo. Hindi ka nila pakakawalan. And besides, ako ang organizer. I help men na gumagawa ng trabaho. And lastly, mamaya pang speech mo. Muli nitong kinabig ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Nadala na rin siya. Ilang araw siyang tigang. Sisimulan na niya ang kanyang hot appetizer. At mamaya naman ang main course. Wala siyang balak na magtagal sa party. Namimiss na niya na angkinin ang babaeng ito. At ang plano niya ay manatili dito buong gabi sa babae. Naging matunog at mapusok ang halikan nila. Hindi naghihiwalay ang mga labing idinidiin niya ang babae sa dingding. At kaagad na itinaas ang laylay ng damit nito. His fingers. Naabot nito ang dapat maabot. Napatitig siya sa babae at tumarko ang sulok ng bibig para sa nanunuyong ngisi. Do it already ha? Pang-aalis ka naman niya sa babae. Habang ang mga daliri niya
ay nanatili sa pagkababae nito. Kanina pa, please. As you wish. Iginilid lang niya ang lacy underwear nito. And there, kay dulas na nalagusan ng babae. Nanginginig sa pagnanasa ang boses niya. Halos makagat na niya ang labi nito. Hindi naman nagpatalo si Olga. Hinubad nito ang sinturon at ibinaba ang zipper ng slacks niya. In just a matter of seconds, she was already holding his rigid shaft. Napaungol siya. Namiss ko to, Conrad. Wika nito, habang hawak-hawak ang pagkalalaki niya. Malalakas at sunod-sunod ang pagmumura niya. Nang kusang tumingkayad si Olga at idinaiti ang namamasa nitong ibaba sa nagkuhurumintado na niyang kahindigan. Impatient. Paus na wika naman ni Conrad. Make me happy. Bulong naman ng babae. That was good, Conrad. Wika naman ni Olga. At kita naman niyang satisfied ito sa ginawa nilang dalawa. Ayusin na natin ang sarili natin. Hindi pa man nagkakahiwalay ang mga katawan nila nang may marinig siyang kaluskos. To be specific, narinig nilang nagbubukas. Pareho silang naalarma ni Olga. Tumimo sa kanyang utak ang posibilidad na maaring hindi nila nailak ang pintuan. Nanlaki naman ang mga mata ni Olga. Nakikita niya ang pagpapanik nito. At namamawis na rin ito. At muling nagiinit ang humuhupa na sanang katawan. This time, nang dahil sa kaba, dali-daling napaatras siya papalayo kay Olga at aayusin na sana ang nakabukas na slacks. However, it was too late. Ramdam niya ang tila hanging sumama papasok sa nagbukas na pintuan. At nararamdaman niya ang paninitig ng mga mata. Napipinto silang maiskandalo ni Olga. Sa hindi niya maunawa ang dahilan, ay kumalat ang hindi niya mapangalanang pakiramdam. Parang may malakas na puwersang humihila sa kanya para pumihit at sinuhin ang taong iyon. At wala na siyang pakialam kung may hawak mang itong kamera, maging sanhi para malagay sila sa alanganin. May kumakalabit lang sa kaibuturan niya na gawin iyon. At nang lingunin na niya ito, naging bato siya sa kinatatayuan. At tuwid na tinitigan ang nagmamay-ari ng mga matang nakatitig pabalik sa kanya kung saan may nakapintang emosyon na nahihirapan siyang tukuyin. Miraya? Malamig na bulong niya sa hangin.